Today, parang ang bilis sana naming maaabot yung 1 million savings goal. Day 44 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Sanyoy Liwet. Pero bago ko ikwento yan, umaga pa lang, nag-video call muna kami sa family namin. Dahil tumawag yung mga bulilit kong pamangkin. Nakakamiss din talaga. At sana soon makabisita uli sila dito sa Pilipinas. Habang kausap ko yung mga bata akong pamangkin, may naisip ako. Parang ganun din ang journey sa pera. May mga bata pa lang. Ibig sabihin, may mga nagsisimula pa lang mag-ipon, may nag-aaral pa lang mag-budget, at meron ding paunti-unti nang umaabot sa goals nila. Kaya today, sabi ko nga, parang ang bilis sana namin maaabot yung 1 million savings goal kung papatol lang kami sa mga ganitong offers. Kakalungkot isipin na maraming gustong sirain ang thinking natin sa pera. Akala nila madaling pera lang yung habol natin sa pamamagitan ng pag-promote ng mga online na masasamang bisyo. Para sa amin, malaking no talaga yan. Okay lang naman kahit hindi pa namin agad maabot yung savings goal namin. Basta hindi kami nagpo-promote ng mga bagay na pwedeng makasira ng buhay ng ibang tao. Nagsimula kami gumawa ng content hindi para magyabang ng pera, kundi ang pera, stewardship yan. Kapag may resources kang natanggap, iingatan mo, palalaguin mo, at gagamitin mo sa tama. Sa totoo lang, dati gusto rin namin yung mabilisang kita. Yung parang isang iglap lang tapos ang laki agad. Pero habang tumatanda kami, mas na-realize namin mas masarap pa rin yung perang pinaghihirapan mo talaga. And imagine, ginagawa namin lahat ng delayed gratification at pagtitipid tapos ibabagsak lang namin sa maling paraan. Nako, hindi talaga pwede. Galing din naman kami pareho ni wives sa sobrang simpleng buhay. Sabi ko nga kay wife, kung babalik man kami sa puro itlog lang yung ulam, minsan sobrang tipid, okay lang naman. Basta marangal at peaceful yung buhay namin. Kaya para sa amin, mas worth it talaga yung goals, lalo na sa finances, na naabot mo through hard work, consistency, at tamang values. Sabi nga sa Proverbs 13:11, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. At sa huli, tiwala naman ako na lalaki pa yung kita namin, lalaki pa yung savings, lalaki pa yung investments naming mag-asawa, at maabot din namin yung goals namin in time. Mas gusto ko rin, personally, bilang husband, na balang araw masasabi ni wife na, yan si Rigo, asawa ko yan. Proud ako dyan kasi masipag, consistent, at marunong dumiskarte sa tamang paraan. Hindi yung ayan, stress ngayon kasi taya ng taya, diba? Sobrang layo ng difference. Kaya isip-isip din talaga mabuti. Kaya kung today may maiiwan ako sa inyo, huwag kayong magbisyo ng ganyan. Lalo na kung may pamilya na kayo. Kasi kahit yumaman ka man dyan, I am 100% sure magiging empty pa rin yung buhay mo. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 44 pa lang, tuloy-tuloy na to.